Noong unang panahon, may isang mag-ina na nakatira sa malayong baryo. Ang ina ay masipag at mapagmahal. Ngunit ang iisang anak na si Pinang ay kilala bilang isang dalagitang ubod ng tamad. Araw-araw, si inay ay gumigising ng maaga upang maglaba, magluto, at magtrabaho sa bukid. Ngunit habang siya ay tumatanda, unti-unti niyang nararamdaman ang pagod at panghihina. Kaya minsan, hindi maiwasang sumagi sa kanyang isipan na sana'y matutong kumilos at tumulong si Pinang. Matuto ka sana sa mga gawaing bahay, anak. Hindi habang buhay ay magagabayan kita. Bulong ni inay sa hangin. Isang araw, nagkasakit ang inay. Mataas ang kanyang lagnat at nanginginig ang kanyang kalamnan. Hirap na hirap siyang bumangon sa kama. Paglabas ng silid, bumungad sa kanya ang gulo ng kusina. Nagkalat sa sahig ang mga gamit ni Pinang. Mga pinagpalitang damit, nagsabit sa mga silya. Anak, ligpitin mo muna ang iyong kalat. Masakit ang aking katawan. Ilagay mo ang maruming damit sa tamang lagayan. Pakiusap ng inay. Ngunit reklamo ni Pinang, Inay, saan po ba rito? Hindi ko po alam eh. Hindi ko po makita. O siya, tulungan mo na lang muna ako magluto. Kumuha ka muna ng tubig sa tapayan. Utos ng inay. Inay naman, nasaan po ba yung tapayan? Hindi ko po makita eh. Giit ni Pinang na nagsisimula ng magdabog. Napailing ang inay at sabi, Hay nako Pinang, kung sana'y mayroon kang maraming mata. Kinabukasan, lalong lumubha ang sakit ni inay. Pinang! Pinang! Ngunit walang sumasagot. Pinang! Hinanap ni inay sa kusina, sa buong kabahayan, Pinang! Sa bakuran, at sa palayan. Pinang! Ngunit si Pinang ay nawawala. Nasaan kaya ang aking Pinang? Marahil kaya'y nagtampo dahil sa mga utos ko? Sa sobrang lungkot sa paglaho ng kanyang iisang anak, umiyak ng umiyak si inay. Nadiligan ang lupa ng kanyang labis na pagluha. At mula sa lupa, biglang umusbong ang isang munting halaman. Kakaiba ang kanyang mga dahon, matinik, mahahaba, at matutulis. Ibinaling ni inay sa pag-aalaga ng munting halaman ang kanyang lumbay dahil sa pagkawala ng anak na si Pinang. Diniligan niya araw-araw at nililinis ang paligid. Habang patuloy na naghihintay sa pagbalik ni Pinang, biglang nagbunga ang munting halaman. Kulay dilaw ito at mabango. Ngunit higit sa lahat, ang ikinagulat ni inay,
Ang balat nito ay puno ng maliliit na mata. Habang hawak ang prutas, naalala ng ina ang kanyang huling winika sa anak. Kung sana'y mayroon kang maraming mata, Pinang. Ang prutas na ito ay tinawag niyang Pinang mula sa pangalan ng pinakamamahal niyang anak. Siyempre, kumalat ang balita. Napag-usapan ng mga tao si inay at si Pinang niya. Uy, si Pinang niya. Sambit ng kapitbahay. Alam mo ba, si Pinang niya, Wika ng taga-Ibayo. Habang lumilipas ang panahon, mula sa salitang Pinang niya ay naging pinya. At mula noon, ang pinya ay naging paalaala sa lahat sa kahalagahan ng pagiging masipag, mapagmasid, masunurin, at matulungin. Kaya pakatandaan, masarap magpahinga, ngunit huwag maging tamad. Maging responsable at matulungin. Lalo na sa ating mga magulang na tayo'y walang sawang minamahal at inaaruga sa kabila ng ating kakulitan at katigasan ng ulo. Ang paggabay ng magulang ay hindi habang buhay, ngunit ang mga aral ay habang buhay nang nakaukit sa ating mga puso.